Magandang buhay sa lahat ng tagapakinig sa channel na ito. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Myla. Hindi ko tunay na pangalan. Isang guro sa pampublikong paaralan sa Navotas City. Legal na kasal at may asawang taxi driver. Opo, tama ho ang inyong narinig. Isang taxi driver ang aking mister na si Froilan. Hindi niya rin tunay na pangalan. Mag-iisang dekada na kaming kasal at maayos naman ang aming pagsasama. Mahirap pero kinakaya ang buhay araw-araw para sa aming mga anak. May 6 na po kaming anak at sabay-sabay din silang nag-aaral. At dahil doon ay hindi sapat ang kita naming mag-asawa para sa pang-araw-araw naming gastusin sa buhay. May 2 kolehiyo na ho kasi kami at 3 elementary at 1 high school. Nang minsan ay hindi nakalabas ng taxi ang aking asawa sa kadahilanang nagkaroon ito ng sakit. Ilang araw itong na-confine sa ospital para sa typhoid fever niya. Ilang araw rin akong absent sa school dahil walang mag-aasikaso sa aking mister. Nang dahil doon, nagkautang-utang ako. Loan dito, loan dyan, at wala akong magawa dahil mahal ang gamutan ng aking asawa. Hanggang sa inalok ako na mag-extra sa isang estudyante ko para i-tutor. Malaki ang bayad, kaya pinatulan ko na rin. Tuwing Martes, Huwebes at Sabado ang turo ko sa bata. Napag-alaman ko rin na hiwalay sa asawa ang dad nito. Isang engineer sa malaking kumpanya sa Maynila, ang tatay ng estudyante ko. Hindi pa kami nagkikita dahil madalas nasa work ito kapag oras ng tutor ko sa anak niya. Noong una, pagtuturo lang naman talaga ang pakay ko sa bahay nila. Hanggang sa dumating ang kaarawan ng bata at na-invite ako. Ayoko sanang pumunta kaso gusto ng tutor ko. Kaya pumayag na rin ako. Hanggang sa dumating ang araw ng party. Kumain ang mga bisita at nagkaroon ng palaro. Nang aalis na sana ako, tinawag ako ng ama ng batang tutor ko at nakipagkamay ito sa akin. Ewan ko ba, nang hinawakan niya ang kamay ko ay parang iba ang naging epekto nito sa akin. Hindi ko lamang pinansin at umalis na ako ng bahay pagkatapos kong magpaalam sa bata. Lumipas ang 1 linggo, palala ng palala ang sakit ng aking asawa at halos lubog na rin ako sa utang. Pero pinipilit ko pa rin mag-tutor sa bata. Kaso lang talagang kulang na ako sa time, kaya nagulat na lang ako nang nag-text ang dad niya at nagtanong kung bakit hindi na ako nagpupunta sa bahay nila para magturo sa anak niya. Sinabi ko ang totoo at naunawaan naman nito ang sitwasyon ko. Nagtanong din ito kung saan ko dinala na ospital ang aking asawa. Isang araw, nagulat na lang ako na bayad na ang bills ko sa ospital. Ang naiwan na lang ay ang bago kong bills. Nagtataka man ho ako, wala namang sinabi sa akin ang cashier. Basta ang sinabi lang sa akin ay kaibigan ko raw. Lubos akong nagpasalamat sa taong gumawa nun para sa aming mag-asawa. Sa saya ko ay bumalik ako sa pag-tutor sa bata. Nang nasa loob ako ng bahay nila, narinig ko ang tatay nito na may kausap sa telepono. Hindi ko intensyong makinig sa usapan niya ng kausap niya. Pero nang marinig ko ang pangalan ng mister ko, tinapos ko na ang pakikinig. Napag-alaman ko na siya ang nagbayad ng hospital bills ng asawa ko. Hindi ko ho alam kung anong mararamdaman ko ng oras na yun. Natuod ako sa kinatatayuan ko at naabutan niya ako sa labas. Nakasuot lang ito ng boxer short at walang pang itaas. Tila nag-blush ang pisngi ko sa aking nabungaran. Bukod kasi sa asawa ko, wala na ho akong nakita na halos lantad ng lalaki. Tumalikod ako
Pero hinawakan niya ang kamay ko na bakas ang pagkanerbiyos. Tinanong niya ako kung ayos lang ba ako. Pinaupo niya ako sa sala habang ganun pa rin ang ayos niya. Hiyang-hiyaho ako ng mga oras na yun. Gusto ko sanang umuwi, kaso dapat ko pa palang suklian ang pagtuturo ko sa anak nito. Matapos akong mag-tutor sa bata, tinawag ako ng tatay nito sa working area nito. Malinis at organized ang lahat ng gamit. Pinaupo niya ako sa sala at sa pagkakataong yun, nakasuot na siya ng sando at short. Nalitaw pa rin kung gaano ito kagwapo at kakisig. Doon ko na pagtanto na tila nagkaroon na pala ako ng interes sa kanya. Marami siyang sinabi, pero isa lang ang naintindihan ko. Nakatuon lang kasi ang mata ko sa gwapo niyang mukha at sa pag-abot niya sa akin ng pera. Sabi niya, bayad yon sa tutor ng bata, pero pansin kong sobra-sobra iyon. Sa sobrang tuwa ko, napatayo ako noon at biglang yumakap sa kanya. Nagulat rin ako sa kinilos ko, pero huli na para itulak ko siya nang biglang bigyan ako nito ng halik sa labi. Tila nawala ako sa sarili ng mga sandaling yun, lalo na nang yumakap ito sa aking bewang, hanggang sa namalayan ko na lang na binuhat niya ako sa sala at hindi ko lubos maisip na makakagawa ako ng kasalanan sa aking asawa nang wala sa oras. Akala ko yun na ang huli, kaso sa bawat pagpunta ko sa bahay nila ay palaging may nangyayari na sa amin. At pagkatapos nun ay palagi niya naman akong binibigyan ng pera. Para akong naging bayaran at pampalipas niya ng oras. Ganun ho ang tingin ko sa aking sarili ng mga oras na yun. Gustuin ko mang itigil ito, pero malaking tulong ang perang inaabot niya sa akin. Lalo na ngayon na parami ng parami ang gastusin sa ospital ng aking mister. At kung hindi dahil kay Jerome, hindi niya tunay na pangalan, hindi ko matutustusan ang lahat-lahat ng yun. Kaso lang nagigilty talaga ako sa mga ginagawa ko, lalo ho kapag nakakausap ko ang aking asawa. Naiiyak ako at nahihiya. Alam kong hindi ako mapapatawad ng aking mister sa pag-ipot ko sa ulo niya. Pero wala naman ho akong magagawa dahil kulang na kulang ang sahod ko sa mga bayarin ko at utang o loan. Gulong-gulo na ho ako. Gusto ko mang iwasan si Jerome, kaso aaminin ko na nahuhulog na rin ako paunti-unti sa kanya. Napag-alaman ko ring hindi ito kasal sa dating ka-live-in partner niya. Kaya parang mas lumakas pa ang loob ko na ipagpatuloy ang aming bawal na nasimulan. Mahal ko ho ang mister ko at alam naman ang nasa itaas yan. Kaso kapag may kumakalam ng sikmura at mga bayarin na hindi matapos-tapos, tanging si Jerome lang ang nakatulong sa akin sa mga panahong nalugmok ako. Lalo na ngayon, palala ng palala ang komplikasyon ng sakit ng aking asawa at marami-rami na rin ang naibibigay na pera sa akin ni Jerome. Kung minsan nga, iniisip ko na mahal na rin kaya niya ako. Kasi ako, napamahal na rin talaga ako sa kanya. Sa bawat pagsampa namin sa kama, ay tila may nagbago. Hindi kagaya ng dati na para lamang akong pampalipas oras niya. Ayokong mag-assume kasi ni minsan sa bawat may namamagitan sa amin ay wala akong naririnig na mahal niya ako. Kaya ayoko na ring umasa pa at isa pa, may asawa akong tao. Akala ko doon na magtatapos ang dagok ng buhay ko. Iniwasan ko na kasi si Jerome, mag-iisang buwan na at hindi na rin ako nag-tutor sa anak niya. Nakaka-recover naman ang aking mister at alam ko na makakaalis na rin siya sa ospital. Kaso nga lang, hindi ko akalain
napupunta ng meeting sa eskwelahan si Jerome. Habang nagpapaliwanag ako, halos hindi ako makapag-concentrate dahil nakatuon ang atensyon niya sa akin para tuloy akong na-conscious sa itsura ko. Natapos ang meeting at isa-isang umuwi ang mga magulang ng mga estudyante ko maliban kay Jerome. Nilapitan niya ako at inalok na mag-lunch kami. Hindi sana ako papayag kaso mapilit ang anak niya. Pagkatapos naming mag-lunch, pinauna ni Jerome ang bata sa driver at kami na lang ang naiwan sa restaurant kung saan kami kumain. Sinabi niyang mag-usap daw kaming dalawa at ang pag-uusap na iyon ay napunta sa isang malamig na silid. At sa pagkakataong yun, pumayag na naman ho ako. Pero this time, hindi na dahil nangangailangan ako ng pera. Kung hindi, ginusto ko at aaminin kong namiss ko siya. Namiss ko ang lahat-lahat sa kanya. Matapos naming maibigay ang pangangailangan ng isa't isa, may kinuha siyang box at nagulat na lang ako nang kunin niya ang daliri ko at saka sinuot ang isang singsing. Ito raw ang simbolo ng pagmamahal niya sa akin. At hanggang suot ko ito, kakapit raw siya kahit ganito lang ang sitwasyong meron kami. Sa totoo lang, naguguluhan na rin ako. Mahal ko na rin kasi si Jerome, pero may asawa ko at may anak. Ayoko pong may skandalo ang aking tahimik na pamilya, lalo na ho't isa akong guro at alam kong bawal sa batas ang aming ginagawa. Naguguluhan ho ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Gusto ko na ho itong itigil, kaso kapag ginawa ko naman, lalo akong nilalapit sa bawal o pagkakasala. Patuloy pa rin ang palihim naming pagkikita ni Jerome. Umabot pa ho sa sukdulan na nagagawa kong magsinungaling sa aking mister na may teachers retreat kami ng 1 linggo nang ayain ako ni Jerome na lumabas ng bansa. Sumama ako dahil aaminin ko sabik ako sa mga ganitong lakaran. Ni minsan ho kasi hindi ako naaya ng mister ko sa mga ganitong lakad dahil kapos na kapos kami sa pera para sa panggastos ng aming mga supling. Masaya ako kapag kasama ko si Jerome. Lahat ng hindi na ibigay sa akin ng aking asawa ay pinunan nito. Kung minsan nga, naiisip ko na lang bigla na paano kung iwan ko na lang ang aking mister at sumama na lang ako kay Jerome. Pero hindi naman kaya ng konsensya kong iwan ang 6 kong mga anak. Lalo na't nakaka-recover pa lang naman ang aking asawa sa matinding gamutan sa ospital. At kahit na pinutol ko na ng 1 buwan ang ugnayan naming dalawa ni Jerome, hindi nito pinutol ang pagtulong niya sa akin. Kaya lubos akong humahanga rito at lalo tuloy akong nahulog sa kabaitang pinapakita nito. Alam ko sa una pa lang ay bawal na ang aming relasyon. Kaso lang, masisisi niyo ba kung kumapit ako sa patalim dahil ayokong magutom ang aking mga anak at ayokong hindi gumaling ang mister ko. Kung ako lang kasi, alam ko sa sarili ko na hindi ko kakayanin ang gastusin nito sa ospital. Ang gamutan pa nga lang nito araw-araw, limos na agad ang wallet ko. Idagdag mo pa ang mga utang ko at iba pang bayarin namin buwan-buwan. Sa bawat araw na nakaka-recover ang aking asawa, malaki ang pasasalamat ko kay Jerome sa nagawa niya para sa amin. Nang tuluyang gumaling ang aking mister, patuloy pa rin kami sa pagkikita ni Jerome at tinatanggihan ko na ang perang inaabot niya. Para sa akin, sapat na ang lahat ng naitulong niya at hindi na niya ako kailangang bayaran para pagsilbihan siya sa paraang naisin niya. Dahil kusa at buong buo ko nang binibigay
ang sarili ko sa kanya. Ang problema ko lang ngayon ay paano ko ipagtatapat sa asawa ko ang lahat-lahat. At hindi ko na rin alam kung paano pa ba ako makakawala sa kumunoy na kinakasadlakan ko at kung makakalaya pa ba ako. Umaasa ho ako na mabibigyan niyo ko ng payo at ng mga tagapakinig dito sa stasyong to. Lubos na gumagalang, Myla.